Ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng isang PC. Pwede nyo itong gamitin pang pang personal or pang business or kung ano pa man yung purpose nyo pag bibili kayo ng ganito. Gagawin natin yung PC natin sa isang application na download ko sa Play Store. Pangalan niya, PC Simulator 2. Kasi hindi natin afford gumawa ng ng PC sa totoong buhay. Ito, una, pumili muna kayo ng PC case na magugustuhan nyo or yung bagay sa inyo na ganun. Ito siya. Yung pangalawa is mapipili kayo ng motherboard. Yung motherboard naman ay ito yung para siyang yung bridge para sa mga PC components nyo, like yung video card, CPU, RAM, or yung storage pa. Diyan nyo siya i-connect lahat ng yan sa motherboard kasi ayun nga yung tagapag-unite sa lahat ng mga components nyo. Pangalawa naman is yung CPU. Yung CPU naman is siya yung pag-process ng lahat ng background nyo, yung mga hindi nyo nakikita, like yung operating system nyo or mga background task nyo. Ayan yun yung CPU. Like lahat ng nyo, drivers nyo, like to sounds and yung tawag dito, kung BIOS ganun, may yung layman's term yan, na siya yung taga-process mismo lahat ng hindi nyo akalain na meron palang ganun sa computer nyo. Ito naman, yung cooler naman is siya ito yung ayun nga, self-explanatory naman, cooler siya ng CPU para hindi siya yung CPU para hindi siya mag-overheat. Kasi pag nag-overheat yung CPU nyo, dalawa lang pwede mangyari dyan. Pwede siyang masira or mag-shut off lang. Kasi yung ibang CPU naman is may safety siya na ganun, na mamamatay siya automatically pag sobrang init na niya. Sumunod naman is yung RAM or tinatawag na random access memory. Yung RAM naman is siya yung pag nag-open kayo ng task sa computer nyo ng mga Google Chrome, Spotify, or kung ano pa man na yung temporary lang na task para sa computer nyo, ay yung gagana para doon. Yung pangalawa naman is tatlo siyang klaseng na storage. Unahin muna natin yung HDD. Yung HDD, ito yung pinaka matanda sa tatlo na yan kasi matagal na yan, kailan pa yan, ilang taon na yan, na yung niya, sabihin ko sa inyo yung pros and cons ng tatlong yan. Yung HDD naman is siya yung pinakamura. Pero yung problema niya, yung cons niya is na siya yung tawag dito na siya dito yung pinakamabagal na mag-data transfer. Kaya hindi siya advisable for diyan yung ilalagay yung OS nyo, yung operating system nyo. Hindi maganda diyan ilagay Pero maganda siya for file storage lang, like yung mga movies nyo, documents, ganun. Sumunod naman is yung sa SSD naman. Yung SSD naman is fairly new naman. Parang ganun, sakto lang. Ito yung mga ginagamit sa majority sa mga laptop yan, halos lahat. Ganyan, SSD gamit Kasi mabilis siya at nasa kalagitnaan lang ng presyo. Ayun yung maganda sa kanya Hindi ko
Yung ano, cons niya is ano ba, na parang ano siya for me parang madali siyang masira for me. Kasi by experience, ganun yung nangyari sa akin sa SSD ko. Yung pangatlo naman is yung M.2. Ito yung pinakabago na type of storage na para sa computer nyo na pwedeng ilagay nyo. Pati ito yung pinakamabilis mag data transfer sa lahat ng tatlong yan. Kasi diretso na siya sa mismong motherboard saksak diretso yan hindi na kailangan ng wire to communicate do sa motherboard pa. Yung cons niyan is sobrang mahal niyan. sobrang mahal niyan para compared din sa HDD pati SSD. Mahal talaga niyan. Depende pa sa size ng nyo. Depende sa brand pati sa size nung bibilin nyo. Sumunod naman is yung video card. Yung video card naman is siya na para siya yung tagapag na video card niya, self-explanatory din na siya yung taga process lahat ng mga mabibigat yung mga tasks, lahat ng mabibigat yung task doon sa computer nyo. Siya na tawag dito, siya yung ginagamit siya mostly for for games and video editing. Kaya nga video card tawag siya kasi parang yan, mas pinabatak na RAM stick. Siya yun. Yan, dami nga tumitingin ng mga ganyan. Recently, last year, ganun. Sobrang mahal yun, overpriced nga. Kasi ang daming gumagamit, ang daming naghahanap ng GPU. Kasi sobrang ganda niya for mining purposes. Yung ginagamit nila ganyan, mga GPU. Ayan. Yung huli naman is yung power supply. Yung power supply naman, explain ko ba to? Ito yung yung power supply, siya, nakakatulong siya sa pag-power ng nyo, computer nyo mismo. Kasi kung wala yan, paano papagana yung nyo, computer nyo? Kasi nga siya yung nagsusupply mismo ng power. Siya mismo lahat yan. Ayun lang. Ayun lahat ng lahat ng kailangan nyo malaman sa inside ng PC at kung paano mag-build ng ganun. Kasi sayang sayang din yung na yung tawag dito, sayang yung sa pag niya, yung lahat ng nag-effort dyan. Pero nakakatulong naman lahat ng like throughout the years, di ba? Lahat ng gumawa, nag-invento niyan, like nag-compile unti-unti hanggang sa magkaroon tayo ng gantong technology sa world natin. Ayun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ayun. Thank you. Goodbye.